Magandang araw po sa lahat. Ayan, welcome po sa ating special segment na tinawag po nating Discipleship Unfiltered, where we talk about winning in discipleship making. And speaking of winning in discipleship making, kasama po natin ngayon ang atin pong mga discipleship champions. Ayan. Pwede po ba kayong magpakilala isa-isa? Ano po ang inyong name and ano pong D5 ang hinahandle po ninyo ngayon? Sige, start po tayo. Ako po si Annie, Sister Annie. Ang hinawakan ko D5 yun, si Alep Valenzuela. Ayan Praise po. God. Thank you. Ako po si Sister Nani. Ang hinahawakan po naming D5 ay ang Flamingo. Sa Flamingo. Praise God. Sige po. Good afternoon po. Ako po si Sister Josie ng Silep Malabon. Ang hinawakan po naming D5 ay ang Umboy Church sa Katman po. Ayan. Ako po si Sister Lel. Ang hinahawakan po naming D5 ay D5 Perez. Hello po everyone. My name is Camille from CLF Malabon. So currently, we are handling the D5 in Omboy po. Ayun. Hello. Ako si Sister Mira. At ang hinahawakan namin na D5 ay ang Flamingo sa Nyugan. Thank you. Good afternoon po. Ako po si Brother Ray Aquino. Ako po ang hinahawakan ko po na D5 ay sa barko po. No? Nagdi-D5 po tayo at nagpapatuloy po tayo dito sa Church ng Umboy. Maraming po salamat. Hello po, ako po si Rodeline and yung D5 po na hinahawakan ko po is yung twins po na mga girls ng CLF Malabon Youth. Yan. Amen. Naku, nakakatuwa po no, na meron po tayong mga bagong gawain sa iba't ibang lugar at syempre mga bagong leaders no, na ni-raise up po ng Panginoon. So salamat po sa inyong lahat. At ayan na, sisimulan na natin ang atin pong kwentuhan. So, di ba? Para hindi po tayo kabahan, ito po ay kwentuhan. Open conversation po tungkol po sa inyong mga journey, sa inyo pong struggles, and of course, ang mga victory po na kinakamit natin no, sa pamamagitan po ng Lord sa atin pong mga D5. So, simulan po natin sa simula. Paano nagsimula? Yan. Let's go to the start. Paano po nagsimula ang inyo pong journey bilang isang leader ng isa pong discipleship group? So pakinggan po muna natin ito mula kay... Kinakabahan sila. So umpisahan po natin kay Sister Nani. Isa po si Sister Nani talaga no, sa noon pa man. No, kapag may pagkakataon siya ay nagdidisipulo po talaga. So Sister Nani, paano po ito nag-start sa inyo? Yung aking pagdidisipulo ay nag-start matagal na actually. Doon sa dating church na inatinan namin, talagang active ako sa discipleship kasi ang gusto ng heart ko, yung heart ko talaga, is makapag-akay ng kaluluwa. And then napunta nga ako dito sa CLF Malabon na talaga namang sabi ko nga, sana magkaroon ng chance na makapaglingkod ako ulit sa Panginoon. And ito nga, nung una doon sa may si Santos, pero natigil kasi yung may-ari ng bahay ay inayawan na. Tapos nagpatuloy ito sa Flamingo dito sa Nyugan, kaya purihin po ang Panginoon at sa ngayon po ay, bagamat medyo mahirap kasi papalit-palit yung tao, pero hindi nakakawala ng pag-asa kasi nakikita namin yung kilos ng Panginoon na may mga kaluluwa na inaabot ang Panginoon sa lugar na yun ng Flamingo. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. So nakakatuwa po dahil Sister Nani talaga pong natural sa kanya no, na gusto niya po talagang mag-disciple. Meron po ba sa inyo na ganun din? Parang kaya po kayo nag-start dahil umpisa pa lang, parang yun talaga ang calling sa inyo ng Lord. Meron po ba sa inyo? Ako naman po, talagang before, talagang gusto ko pong mag-akay or maghayag ng salita ng Panginoon. Pero sabi ko sa Lord noon, Lord, gusto ko magamit mo. Pero paano? Sabi kong ganun. Magbabahay-bahay ba ako? Sabi ko ganun, parang hindi ko kayang gawin. Then dumating po yung time na nagkaroon ng D5 sa bahay sa pangunguna ng mag-asawang Abing, si Sister France, and then yung asawa niya si Brother Almer. No, dumating po yung time na sabi niya sa akin, ibibigay ko na sa'yo to. Alam niyo po yun, una natakot po ako, pero sabi ko, Lord, gusto ko to. Alam ko, paraan mo to.
So, yun po, doon po nag-umpisa hanggang sa ako na'y humawak. Then, panay ang invite, pati mga anak ko kasama na. So, nagsimula po kami simula sa pamilya ko pa lang, mga anak ko at asawa. Pero, purihin ng Diyos kasi talagang pinalawak ng Lord. Nalipat kami doon sa aming lugar na hindi lang yung pamilya ko, mga kapatid ko, maging ang mga kapitbahay po ay naging member po ng D5 namin. Kaya, sabi ko, walang dahilan para hindi ko to ituloy, para hindi ko to pagsawaan ko o mawalan akong ng loob dahil nakita ko yung ginagawa ng Panginoon, pinalawak niya yung gawain. Kaya hanggang ngayon po, yung aking pong pinangungunahan ay house church na ng Perez CLF po. Kaya salamat po sa Lord. Glory to God. No, isa po talaga to sa malaking growth na pinakita sa atin ng Lord. Testimony po talaga kung paano po nagsimula sa D5, ngayon ay house church na. No? Possible po pala talaga. No? So kung sila po, natural sa kanila na gusto talaga nila maging leader, meron naman po ba sa inyo na hindi in-expect na magiging leader pala siya? Feeling niya hindi ako ready dito or kinakabahan ako dito. Pero ngayon, isa na siyang leader. O si Ate Mira daw. Ayan, ano talaga ako dyan. Guilty ako kasi hindi ko talaga makita yung sarili ko na, alam mo yun, nagsishare ng Word of God. Alam mo yung takot sa sarili natin na bilang tao. Pero alam mo yung glory ni God na, ano yung time to time, may proseso na bibigyan kaya ng lakas ng loob, bibigyan ka ng, yung Holy Spirit na ibibigay sa iyo yung topic na dapat nyong italakay sa araw na yon. Talagang nakaka-bless din kasi yung sinishare mo, yung nagiging aral din sa iyo kalaunan. Meron pa po ba na parang hindi ready? Sige po, Brother Ray. Ako, ang experience ko sa pagiging leaders, actually ako bilang seaman, nabubuhay din ako dun sa layaw. Sabihin na rin natin na nabubuhay ako dun sa kasalanan. No? Pero tanong ko sa sarili ko, paano kaya ako magbabago? So dumating ang pagkakataon na sa mga naririnig kong salita, unti-unti na binabago ko ng Panginoon, na ito ang nagbibigay sa akin ng lakas para magkaroon ng pagbabago sa aking buhay. Hindi ko alam na sa aking pagiging leaders at nang magsimula ako na mag-disciple, na ang tinuturuan pala ng Panginoon Diyos ay ako. Hindi ako ang kinakailangang matuto, no? Hindi yung tinuturuan ko. Ibig sabihin, ako ang malaki ang pagbabago sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat kung hindi ko natutunan ang mga bagay na ito, siguro wala ako dito sa pagiging leader. No? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat siya talaga ang may gawa na lahat. Kaya amazing God. Salamat po. Brother Ray, follow up lang po. Ang inyo po bang journey ng pagli-leader, nag-umpisa po ba dito sa church o sa barko? Actually, nagsimula talaga sa church. Dahil kasi sa church, ito yung mga nagturo sa akin kung paano ako magiging mabuti. Ang isang pinanghawakan kong salita ng Panginoon, yung Mateo 4:19. Ang sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin at gagawin kong kayong mamamalakaya ng tao. Ang sa akin, ang panawagan ng Panginoon, this is an invitation. Tinatawagan ako ng Panginoon na sumunod. Ngayon, nung sinabi niya na gagawin ko kayo, ibig sabihin may pangako ang Panginoon na siya ang maggagabay sa atin. Siya ang gagawa ng lahat. Ang importante, yung sumunod. Kaya obedience, napaka-importante po para sa mga nagdi-disciple. Amen. Nakakatuwa po ang Lord kasi hindi po siya nalilimitahan, no, Brother Ray? Amen. Kasi po, Amen. yun pong pagbabago ninyo, hindi lang po for your benefit, pero nagamit po ngayon no, sa mga kasamahan ninyo at sa mga D5 po na hinahandle ninyo. Amen. So, papuri po sa Lord. Punta naman po tayo kay Sister Annie. Ayan, paano po nag-umpisa ang inyo pong journey? Ano pong na-feel nyo nung una po kayong tinawag? Ayan, magandang hapon po sa atin lahat. Ang una, magkwento muna ako, yung na-feel ko, di ba? Kasi
bago ako na born again, siguro mga 3 months lang, nabaptize agad ako. Sabi ko, Lord, totoo na ba to? Ito na ba yun? Pero nung nasa church na, siyempre konti lang kami, ganito, ganyan. So hindi ka pa nagdi-disciple. Kami-kami lang, ganyan. Tapos nung para kang ikaw si Maria na tagaluto, si Maria, di ba? Punong abala. Punong abala. Yun lang po yung role ko sa church ng mga time na yon, no? Para lang ako si Marta na nagluluto lang. Pero hindi ako nagiging Maria para umupo sa paanan ni Lord. Ayan. Tapos and then yung mga tumatagal na tinuruan na kami. Nung naturuan kami, ang una kong ginawa, tuturo ako sa 4Ps, kasi may mga may templates na mga ginagawa. Titignan mo, babasahin mo yan, ganyan, ang dami. Tapos prayer, syempre kasama na yung pag-disciple natin sa kanila. Bilang mga 4Ps kasi alam natin na ganun yung buhay nila. Kasama po yun sa sa kanila. Then nung sabi ko, di nawala, natigil, pero last na sabi ko, ito na yung dumating. Sabi ko, Lord, tinawag mo ako uli. Sabi ko, ito na ba yung talaga yung pagtawag mo? Ngayon, sabi ko sa Panginoon, sabi ko, yung parang ang hirap na bumalik. Ang hirap bumalik kasi ang dami mong nagawa, ang dami mong bagsak, ganun. Pero sabi ni Lord, sabi ko nga lagi kong sinasabi sa Panginoon na, kung may nilagay mo ako dyan, kasama ka namin. Amen. Hindi ka mawawala kahit ano pang mangyari. Yun yung lagi ko sinasabi kay Lord na, ikaw naglagay, ikaw nagtayo, pero hindi kailangan mawala. Siguro yung pagtawag sa akin muli, yung pag-chat sa akin ni Pastor Alvin, start uli ng pagtawag ng Panginoon. Sabi ko, Lord, sige, okay. Sabi ko, uwi ng Maynila. Kasi na time na yun, nasa Quezon ako. Uwi ng Maynila. Balik ulit sa church. Tapos dito na, yung pagdi-disciple, parang magaang sa puso kasi ginagawa mo yung part mo bilang isang tinawag ng Panginoon. Amen. Ayun, hanggang ngayon, nagpapatuloy sa kapurihan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi muling binalik ka ng Panginoon sa gawain niya. Amen. Praise God po, no? Second chance talaga, mas sweeter po ang ginawa ng Panginoon. So kayo po, Sister Josie, paano nyo po na-feel na, ito na ang time na magdi-disciple na ako? Anong pong moment ang nag-push sa inyo na mag-yes na ako sa Lord at magdi-disciple? Amen. Sa Diyos ang kapurihan. Talagang nung una pa lang kami po dati, kung di ako nagkakamali, Sister Lel, nasa core group kami. Pero talagang that time, parang bagamat nandun ako sa group na yon, parang hindi ko napipil yung paglilingkod talaga sa Panginoon. Parang sa akin ewan ko ba sa that time hindi pa ako talaga handa. Parang ginagawa ko lang yun ng napipilitan lang. Kaya talagang that time, umalis talaga ako na masasabi kong walang paalam, pero kasi nga hindi ko feel nung panahon na yon. Pero hanggang sa purihin ng Panginoon, dumating tong time ng 2025 na talagang bagamat hindi dahil nagkakasakit ako, pero nandun yung pangungusap sa akin ng Panginoon na bumalik ka na sa tahanan ko, ganun. Kasi talagang dumating ako sa akin yung panahon na masasabi kong nag-backslide ako kasi the time na kasi masasabing dumadalo ako ng church, pero basta pupunta lang ako sa church, pero pagkatapos nagmamadali na akong umuwi. Ayaw kong makihalubilo sa mga kapatid. Basta parang sa akin sa isip ko noon that time na bakit pwede naman akong magsimba ng ako lang. Basta yung wala tayong pakialaman, basta ako tsaka si Lord. Pero mali pala yun. Opo. Ang inano sa akin ni Lord at talagang naisip ko, Lord, ayoko maging Kristiyanong hunyango. Bagamat sabi ko nga, tsaka unti-unti ring nare-reveal sa isip ko na yung mga nadidinig ko sa ating senior pastor na talagang, sabi nga yung higit na mas mainam yung tayo sumusunod. Yung naglilingkod talaga tayo sa Panginoon. Kasi di ba talaga namang sabi nga,
isa tayo sa mga tinawag at pinili ng Panginoon. Last year pa, nag-ano na po ako sa Umboy, kina Pastora Tess. Nung sinabi ni Pastora Tess na, sis, gusto mo ba sumama sa gawain? Ay sabi ko, sige po Pastora. Nag-ano ako agad talaga kay Pastora. Tapos hanggang sa dito pumasok na yung 2026, doon ko na po talaga nakita na sabi ko, hindi po tao kundi naging ano ko lang po, inspirasyon ang ating Pastora Tess at ang kanyang may asawa. Kasi po nakita ko po talaga yung bang pagiging yung, di ba kapag may sinusunod, siyempre una sinusundan natin ang Panginoon. Pero pag nakita natin yung kapatid sa Panginoon, talagang nandun yung puso sa paglilingkod. Nahiya ako sa sarili ko. Kaya sabi ko, talagang humingi ko yun ng tawad lahat sa Panginoon. Tapos sabi ko, Lord, ito na yung time, maglilingkod na po ako talaga sa iyo, sabi ko sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, sa loob ng isang taon, last year, 2025, nakita ko yung aking medical record. Mula January to December, buwan-buwan, nasa ospital ako. Nagpapa-check up or nasa center. Talagang hindi ako nawawala ng sakit. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pong maglingkod sa iyo. Pero sabi ko sa Panginoon, paano po ako maglilingkod kapag ako'y may sakit? Opo. Alam niyo ang sabi, talagang yung sa ng Holy Spirit sa akin, yung Spirit by the Spirit na basta sumunod ka lang anak, ako bahala sa iyo. Kaya purino ang Panginoon kapag nakakaramdam ako ng hindi okay, ando na po agad yung, halimbawa, alam ko, hahayo kami sa Umboy, ganyan, or kung may gawain sa kababaihan. Talagang wag lang talaga, pinipilit ko talagang gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. At saka talagang nandun yung masaya yung puso ko, ganun. Hindi yung napipilitan lang. Tulad ng ating Panginoong Hesus, ang sarap maglingkod sa Panginoon na kasama mo yung mga taong para sa akin, parang sabihin ko, naka-level ko sila. Na hindi mo sasabihin kasi nandun ka sa masarap dahil naka-aircon lagi. Hayay-hay ka dahil maganda yung lugar. Yung lugar na aming pinupuntahan, hindi ko tinataas yung sarili ko o kami ni na Pastora na ang sarap-sarap po talaga sa pakiramdam. Kasama yung mga kapatid doon sa Umboy na kasi nakikita nyo na bagamat may kanya-kanya silang pasanin, mga struggle, pero ang sarap nilang kasama. Ganun ho. Kaya yun lang po sa Diyos ang papuri. Masarap po talagang maglingkod sa Panginoon. Yun sa Diyos ang papuri. Praise God, no? Ang Lord po talaga dadalhin tayo sa mga lugar na hindi natin akalaing. No? Doon pala niya tayo ipaplant at doon tayo mag-grow. So, praise God. So, si Ate Camille, ito po ba yung first time na nag-handle po kayo ng D-group? Well, actually, hindi. So, masasabi ko lang, to be able to be a good disciple leader, you need to have a mentor din. So, nagsimula ako syempre, bukod kay Jesus. Ang mentor ko po is si Ate Minyang at si Ate Jean for discipleship po. So, nag-start po kami na nag-study lang ng disciple. And, of course, marami pong hindrances as a young mom. So, I have work po. So, it's very difficult po talaga na mag-handle po talaga ng D5 because of time. So, pero, of course, may mga paraan naman para makapag-handle po tayo. So, bukod po doon sa Umboy, before po, meron po ako sa work. So, yung mga ka-team ko, since being a team leader din, so, yung mga under po sa akin is nadi-D5 ko din. So, eventually, nakapag-share po ako ng Word of God and I'm seeing the result po because some of them is, nag-church na sa mga church ng born again, not here sa church but outside po. So I can say na fruitful siya kahit papano. So I'm very happy na mentor din ako ng aking mga mentor because kung hindi dahil sa kanila, hindi rin ako magiging good discipleship leader. So every one of us has a leader then. Timothy has Paul, we know that. Elisha has Prophet Elijah, and Abraham have Moses. So, yun po. Salamat po. Amen. Salamat po sa mga tao na patuloy talagang nagbabahagi ng experience nila, oras nila para tayo po ma-empower. And nakakatuwa po yung kay Ate Camille kasi sa workplace niya,
doon siya ginamit ng Lord, and hindi lang para sa mga ka-work niya, siya mismo training ground din po no? Kaya ngayon na nasa Umboy siya, ready na siya. Amen. And si Rod, since isa siyang guro no? Magti-teacher, nakakatuwa rin ang Lord dahil dinala naman siya sa mga bata, no? So talagang marunong talaga ang Lord mag-match. Kamusta naman, Rod, na yung D5 mo ay yung mga twins, no? Minsan pasaway ang mga kabataan natin. Kamusta ka naman? Ayun naman po, bilang nag-handle po ngayon ng mga twins, ng mga babae pong kabataan, hindi rin po naging madali yung pagiging D5 leader ko po sa kanila. Pero nag-start din po ako as D5, din po, yung dinidisipulo din po. So ang may handle po kasi sa akin ay si Ate Abby po, tsaka si Ate Han. Then after po nung nagdi-disciple po ako, tinanggap ko naman po yung, naging naman po ako, youth core leader naman po ng buong kabataan po dito sa CLF. Then after po nun, siguro after 1 year, bigla naman po akong binigyan ni Ate Han ng i-handle po na D5. So sila na po yung handle ko until now. And at first, medyo hindi po parang nagda-doubt din po ako sa kakayanan ko. So talagang sabi ko nun po sa Lord, kahit po sabihin yung teacher po ako, kasi iba po yung pag-handle ng bata sa teenager So, pagka po kasi bata, natitame mo pa sumusunod pa po sa'yo. Nauuto mo pa, Opo. Napagsasabihan pa po. Pero pag teens na po kasi, parang medyo dun po ako, parang dati gusto ko pong hawakan yung mga ganong edad. Pero nung time po na binigay na po sa akin yun, parang doon na po nag-start na, kaya ko ba to? Na parang kasi hindi po nalalayo yung edad ko po sa kanila. So parang baka mamaya hindi ako respetuhin, hindi ako sundin. But then, andun naman po yung yung guide ng Lord sa akin nung hinandle ko po sila. And nung time po na yon, nagulat na lang po ako kasi bigla pong naging close yung mga bata sa akin, nag-open up na po sila. So parang nung start po na hinandle ko po sila, ay naman po, nakikinig naman po, nakakapag-share po kami. And napapalakas din po namin yung bawat isa. And glory to God po talaga kasi akala po natin, minsan yung kahinaan po natin yung yung magiging hadlang. Pero yun po yung ginamit ng Lord na maging lakas po natin to din po, parang mag-give ng strength din po sa iba. Especially, eto po mga batang to, mga bata po yung hawak ko. So talagang nilagay na rin po ng Lord sa heart ko na syempre iba po yung mundo natin ngayon. Talagang sobrang grabe po yung influence. So talagang sinabi na rin po ng Lord sa akin na kailangan ko na siyang tanggapin kasi hindi na po biro tong mundo na ginagalawan ng mga bata. And ayun po, glory to God po. Amen. At sa totoo lang po, isa talaga sa great privilege makapag-handle po ng mga kabataan dahil isa ka sa mga unang tao na magpapalakas sa kanila sa mga time na dinidiscover pa lang nila yung sarili nila. So it's a blessing to us na makapag-handle po ng mga kabataan. So praise God. Ayan, narinig po natin ang inyo pong mga start ng inyong mga journey at yung mga current po na pinagdadaanan ninyo. No? Ngayon naman, tayo po ay dumako sa mga pagsubok na pinagdadaanan po ninyong patuloy bilang mga leaders po ng discipleship. So, balik po tayo kay Brother Ray. Brother Ray, ano po kaya yung isa sa pinakamahirap na pinagdaanan niyo po sa pagdidisipulo? Sa akin, actually, nung ako nasa barko, dahil kasi ang mga tuturuan ko doon, mga professional. Opo. Oo So, bilang nagdidisipulo, parang minsan nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Ngayon, merong panawagan na magkakaroon kami ng Bible study, pero minsan walang tumutugon. Bihira yung isa, dalawa. Ito yung mga mahirap na pinagdaanan ko na para sa sarili ko. Na para bang walang power ako na akayin sila. No? Kaya may pangyayari na ganun. Pero later on, nagsimula kami sa isa
2, 3, hanggang dumami ng dumami. Praise God. Alam mo, natutuwa ako sa Panginoon dahil sa mga naranasan kong yun, bagamat mayroong mga pagsubok na failures, pero may dadating din sa iyo na magiging matagumpay ka. Ano yun? Minsan dun sa aking pagtuturo at pagdidisipulo sa kanila, tinuturuan ko sila sa sarili ko minsan parang ding wala akong tiwala sa sinasabi ko eh. Minsan nangyayari yung ganun. Opo. Dahil kasi nga parang hindi epektibo sa kanila. Pero habang ikaw nagtuturo, habang ikaw sumusunod sa pinagagawa ng Panginoon, hindi mo alam, hindi mo nakikita, yun yung mga unseen, na ang Panginoon Diyos ang kumikilos, hindi ikaw. Amen. Kaya doon sa pag-ano ko, palipat-lipat ng barko, naturuan mo, 1 taon kayo nagkasama, isipin mo mayroong pangyayari na bagamat sa sarili ko gusto ko nang bumigay. Pero kahit na yung sa salita na sinasabi mo, minsan pala tumitimo doon sa sarili na sa puso nila. Amen. Alam mo po, doon sa mga tinuturuan po natin, isang beses, tumawag po sa akin yung isang tinuturuan ko na hindi ko akalain na yung talagang salita ay natanim sa kanyang puso. Sabi nga po ni Apollos, hindi ko lang po matandaan kung saan, sabi po ni Pablo, na ako ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig at ang Diyos ang nagpatubo. Ibig sabihin, ang sa atin lang, ako ay sumunod. Sa pagsunod ko, sabi ko nga, ihayag ko ang salita ng Panginoon. Alam mo, sa paghahayag ko, hindi ko alam na may mangyayari pala na yung nga tumawag sa akin yung isang kasamahan ko. Sir, salamat po. Ngayon po, sir, hindi na po ako nagbabarko. Meron na po kaming church. Amen. At isa na po ako sa ginagamit ng Panginoon. Praise God. Yung time na yon, sa sarili ko, failures talaga eh, no? Ang hirap. Ang hirap. Minsan dadaan ka na meron kang problema, may mga pagsubok kang nararanasan, mga problema sa barko. Pero yung naisisingit mo yung salita ng Panginoon na ikaw nagdi-disciple ka, hindi mo alam na ang Panginoon Diyos ang kumikilos. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya ang sa akin, ito po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na upang ako ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. Salamat po. Sabi nga po, no, ang salita ng Diyos buhay. Amen. So tayo po, ang role lang natin ay spread ang salita ng Lord. At ang salita niya mismo kumikilos sa buhay ng mga tao. Nakakatuwa po, no? Pero Brother Ray, may nabanggit po kayo na sa tingin ko, sa mga nanonood po, isa po ito sa kanila ring mga struggle, may makaka-relate po na paano mo ba i-disciple yung mga feeling mo mas nakakaangat sa iyo, no? Kasi parang nakakakaba po na, halimbawa, mag-share ka sa mayor or mag-share ka sa boss mo, no? Parang kagaya po nung nabanggit nyo na mga professional, parang di sila makikinig. Ano pong advice ninyo or paano po natin sila may encourage na mag-share po tayo kahit sa mga taong may title or may profession? Ano po kaya, Brother Ray? Ang isa ko pong binatayan dito, na kung makikita po natin yung istorya po kay Moises, nabasa ko po ito, na kaya po ako naglakas loob. Actually, ang Panginoon, hindi tumitingin doon sa qualification. Tumitingin ng Panginoon yung ikaw sumusunod. Kung paano tayo sumusunod. Alam niyo, nung time na nabasa ko po yung tungkol kay Moises, na Panginoon, paano po ako makakaharap sa hari? Hindi po ako marunong magsalita, uutal-utal po ako. Pero dito pala, sa mga ganitong pangyayari, hindi po dapat tayo kabahan, hindi po tayo dapat matakot. Ang pinaka-importante po dito, yung tinatawag nating obedience. Once you obey, ang Panginoon Diyos ang gagawa ng lahat. Sabi nga ng Panginoon, ako ang magbubukas ng iyong mga labi. Ibig sabihin, pagharap natin sa mga matataas na tao, hindi yung sa sarili mong salita ang ibibigay, ang maririnig nila. Kung hindi yung salita na tunay na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Sapagkat ang salitang galing sa Panginoon, makapangyarihan talaga. Kaya kahit na ano pang nila,
Antas. Yung sasabihin natin, mataas na tao, ano pa profession nila, hindi po pinag-usapan yon. Ang salita po ng Panginoon Diyos ay talagang parang talim, magkabilay talim, kahit saan tatagos po. Amen. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Amen. Ate Camille, meron po ba kayong input doon dahil kayo po may experience kayo sa workplace, no, since professionals din po yung mga kasama ninyo. Ano po kaya, paano natin may empower yung iba na makapag-share din po sa workplace or sa mga may antas na tao? Siguro para sa akin, kailangan siya ng masinsinang prayers. So, na ang makita sa atin ay ang Panginoon at hindi tayo. So, kahit anumang posisyon natin sa company, ikaw man ang boss, tapos yung mga under sa'yo, or may mga mas mataas sa'yo, ay ipag-pray mo lamang na yung mga sasambitin mo at mga isi-share mong verses, ay naaayon at ang Lord ang makita at maitaas. Ayun lagi ang aking prayer bago ako mag-share. At binabasa ko mismo yung mga i-share ko kung ito ba ay naaayon sa panahon, sa lugar, tapos sa mga estado nila sa buhay. So, ayun. Praise God. So, thank you po. Sige po, si Sister Annie. Share ko lang yung, yun nga, may mga mataas na position. Dati kasi meron kaming dinidisciple, SRS, Valenzuela. Nung time na yun, syempre, nakita mo yung mga tao doon, mga supervisor, talagang, ang dinidisciple namin may mga katungkulan doon sa supermarket na yon. So, minsan, parang nakakahiya na pumunta doon, minsan dalawa kami nung kasama ko, Sister Marie, ganyan. Pag nagpunta kami doon, parang yung feelings mo na parang ang liit-liit mo lang na tao, pero yung respeto nila sa'yo, parang iba, di ba? Parang Sister Annie, Pastora, ganyan-ganyan. Parang ang feelings mo na kahit na ang tataas ng posisyon nila, yung respeto nila sa'yo bilang discipler nila, bilang nagdi-disciple sa kanila, nagtuturo ng salita ng Diyos. Doon po yung nila, respeto. Tsaka yung paano natin sila tuturuan na respeto din tayo sa kanila. Ano man yung mga position nila. Ganun po yung, parang yung experience ko sa SRS nung nagtuturo kami ng time na yun. Amen. So thank you po. Talaga pong nakaka-empower yung mga sinabi po ninyo. Dahil tama nga naman, hindi ka naman haharap doon bilang si Ira o bilang yung sarili mo. Dala-dala mo ang salita ng Diyos. Amen. So kung ano pa mang antas nila, mas greater pa din ang Diyos na nire-represent natin. Amen. So Ate Mira, tanong ko naman po, sa mga current po na pagdi-D5 nyo, ano pong nakikita nyo ngayon na common challenge? Sa tingin ko, wala naman. Pero yung usual na nagiging challenge lang sa amin ni Sister Nani, ayun nga, yung mga empleyado doon sa Flamingo, nagpapalit-palit. Or yung iba, may iba nang naa-assign na branch, yung iba naman nagre-resign dahil sa school. So yung mga pangalan nila, nililista namin, di ba, every Wednesday. Kaya lang, ang nangyayari, hindi na namin natatandaan yung mga pangalan ng mga yung mga empleyado kasi nga pabago-bago. Pero bukod doon, syempre yung 'di ba yung klima, yung panahon, ayun yung may nagkakasakit. Yun na yung tingin ko na pinaka nagiging challenge sa amin pag nagdi-D5. Ayun. Unique po yung challenge ninyo kasi paiba-iba po yung mga dinidisciple. So magtiwala na lang talaga tayo sa Lord na although nare-reshuffle po sila, dala-dala nila yun pong naitanim ng Lord sa kanila. Kayo naman po, Sister Nani, bukod po sa Flamingo, sa mga nagdaan nyo pong experience na po sa pagdi-D5, ano pong pattern yung nakikita nyo na parang, ay paulit-ulit na ito yung pagsubok na mukhang ito yung dapat nating hingin sa Lord na tugunan niya? Ayun, bilang discipler, kasi talagang heart ko yun eh. Nung nabasa ko kasi doon sa Mateo, yung sabi, hinog na yung aanihin. Pero kulang yung mag-aani. So nag-volunteer ako. Sabi ko, Lord, sasama ako doon sa mag-aani. Tapos nabasa ko yung sa Isaiah, yung sino ang aming susuguin? Sabi ni Isaiah, ako. Kaya mula nung nag-commit ako sa Panginoon, talagang naging buhay ko yung kahit sino yung ma-meet ko sa kapaligiran ko, sinisharean ko talaga. Amen. Ang isa kong nakitang problema sa pagdi-disciple is yung takot ko dati kasi nga nakapagturo din ako ng mga professional.
ano ba yung naabot ko, di ba? Grade 5 lang ako eh. Doon pa lang yung insecurity ko pumasok. Pero sabi ko kay Lord, nakipagkulitan ako kay Lord, sabi doon sa Exodo, si Moises nakipagkulitan kay Lord. Lord, Yahweh, kung hindi mo ako sasamahan, huwag mo na lang akong ialis, ganyan. Ganon din salita ko kay Lord. Kung hindi mo ako sasamahan, Lord, ayoko. Sabi ko gano'n, ayoko na. Yun ang talagang salita ko sa Panginoon, ganon ako mag-pray. At nakakatuwa ang Lord kasi although may mga challenges nga kagaya kahapon, nag-prepare ako ng aral, binasa ko, pero pagdating sa aktual, titingnan mo kasi yung sitwasyon, sino yung mga tao, ano ang sitwasyon. Bibigyan ka ni Lord ng panibagong karunungan. Ibibigay niya yung verse kung paanong pag-aaralan. Amen. Ganon ang nakikita ko. Tsaka, yun nga, unti-unti binubuo rin tayo ng Panginoon doon sa ating inferiority. Kasi nga ako bilang wala namang pinag-aralan, takot akong humarap sa tao, pero purihin ang Panginoon kasi nakapagturo ako ng engineer, nakapagturo ako ng 2 Praise teacher. God. At yung mga teacher na yon ay nagpapatuloy sa gawain, naging leader. Kaya sabi ko, masarap maglingkod sa Panginoon kasi una, ang pakinabang mo is na-build yung pagkatao mo. Binild ng Panginoon ang pagkatao mo. Binigyan ka niya ng wisdom, hindi ka na natili sa ibaba. At pangalawa, sa pagsunod mo sa Panginoon, marami kang nakakasalamuhang tao na makikita mong need nila si Christ. Amen. Yun ang nakita ko sa pagdi-disciple. Kaya talagang purihin ang Panginoon. Although maraming problema, sabi nga, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka magbibigay. Pwede ka magbigay nang wala kang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka magbibigay. Sarili mo, bulsa mo, yan. Yan. Time mo, kailangan yan. Opo. Ang kailangan kasi ng Lord sa atin, pagtawag sa atin, hindi lang tayo, kundi yung heart natin. Amen. Kinakailangan heart muna kasi wala tayong magiging patotoo sa ating tinuturuan kung hindi nila ma-feel na iniibig natin sila. Kasi ito yung number 1 na utos ni Lord. Ibigin natin yung ating kapwa. Amen. Yan. Yun ang pinakasusi. Salamat sa Panginoon. Amen. So talaga po, no, parang ang nakikita ko po dito, isa pala sa greatest challenge, yung sarili pala natin, no? Hindi, bukod po dun sa mga minor na mga inconvenience or challenges, sarili po natin, no? Pero siguro po sa mga nanonood, kung kayo po na-challenge dahil feeling nyo hindi kayo sapat or hindi kayo kagalingan, no? Tandaan po natin, ang Lord, hindi niya po tinatawag yung qualified, pero kina-qualify niya yung tinatawag niya. Amen? Napakabuti po ng Panginoon, sapat-sapat talaga. Ngayon naman po, tanungin ko po si Sister Lel, kasi siya po yung ngayon na D5 niya po ay naging house church. So sigurado po ako, bago po nagkaroon ng ganung growth, ay meron po siyang mga pagsubok and mga hirap na pinagdaanan. Ano po kaya, Sister Lel, yung challenge na pinagdaanan nyo na halos sumuko na po kayo? Ano pong nangyari? Totoo yan, dumating ako sa punto na gusto ko actually talagang bumitaw ako. No? Kasi talagang, nung ma-opera yung kapatid ko, nawalan ako ng katulong. Ako na yung nagpe-pray, ako yung nag-i-invite, ako yung naghahanda ng lahat. Kumbaga, napagod ako. Pero alam mo yun, sa panaginip ko, sabi ng Panginoon sa akin, kasi sabi ko, Lord, give up ko na po ba ito? Tapos yung mga member ko na talagang yung mga ugali, talaga, minsan ako pa, sa totoo lang, Tilel, may gawain ba tayo? Sasabihin sa akin. Sabi ko, oo, maya-maya. Lika tong, eat muna tayo. Talagang inaabutan pa ako ng baraha. Sabi ko, ay, hindi magandang biro yan, sabi ko. Pero alam niyo po yun, yung bata pa siya, Sabi ko, Lord, kasi minsan may nagsasabi pa sa akin, bitawan mo na yan, hindi yan magbabago, wala nang pagbabago yung mga yan. Ganun yung mga ganung salita na, sabi ko, Lord, hindi ko sila pinakikinggan. Ikaw yung susundin ko dahil lahat ng bagay kaya mong baguhin, lalo ang tao, sabi kong ganon. Sabi mo, kami lang yung magpatanim, ikaw yung magpapalago. Yun yung pinanghawakan ko po. Alam niyo po yun, bagamat bumitaw ako, pero talagang sa panaginip ko, inano sa akin ng Panginoon na meron daw akong, kasi nagkaroon na rin akong takot ibalik kasi sabi ko baka wala na mangyari, kasi dinanas ko pa na meron yung isang asawa ng member ko, kasi nga bata yung
yung babae, may edad yung lalaki. So, may tunay na asawa yung lalaki. Yung bata na yun, sabi niya sa akin, talagang hindi lang mismong D5 ko siya sineshiran kasi madalas umupo rin sa harap ng bahay namin. Doon, tinututukan ko siya talaga. Sabi ko sa kanya, kasi yung lalaki may pamilya, hindi yan ang buhay na para sa'yo. Sabi ko ganon, malaki pa ang pag-asa mo, tapos mga word of God. So dumating ako sa punto na kinausap ako nung lalaki. Sabi niya sa akin, may edad na yung lalaki, siguro mga na 669 na ngayon. Ano ba yung tinuturo mo dyan? Sabi niya ganon sa akin. Excuse me po. Sabi ko, salita po ng Panginoon. Sabi ko, kuya, kahit ikaw po, welcome po. Welcome pong makinig ng salita ng Panginoon. Yung pala, yung time na yon, yung bata na yon, na sabi sa akin nung isang kapitbahay, bitawan ko na raw, walang pagbabago. Yung pala yung time na yon, yung bata, parang nagliliwanag. Itong matanda, na pipil niya na kasi mismong kasama sa loob ng bahay na kwento sa akin, lumalamig. Kumbaga, binabago ng Panginoon yung isip ng bata. No po, yun po sabay na naginip ako. Sabi sa akin, sabi ng Lord, kasi nga nagda-doubt na rin ako na baka paano magbabago ito, yung mga ugali nila. Pero alam niyo, sabi ng Lord sa akin sa panaginip ko, sabi ko kasi, Lord, bitawan ko na ba? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya sa akin, wag mong bigyan ng hangganan ang kapangyarihan ko. Amen. Kagaya ng ginawa ko sa buhay. Iyak ako ng iyak talaga. Sabi ko, Lord, hindi ako bibitiw. Sabi ko gano'n, mas lalo akong tututok sa kanila. Alam niyo yung mga struggle talaga. Hindi po yan maiiwasan, no? Kaya lang tayo bilang mga D5 leader o nag-share ng Word of God, ang unang-una po natin gagawin, yung mamatay tayo sa sarili natin. Amen. Kasi po yan po ang number 1 kalaban natin. Kasi di po ba yung mga buhay na nakagawian natin, itatakwil na natin yun, kalilimutan natin yung sarili. Kasi ito na yung time na hindi na yung para sa sarilang iisipin natin, kundi yung kaligtasan ng bawat isa na yun naman ang ibig ng Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos ay kailangang ipamahagi sa lahat ng tao. Dahil ang lahat ay gusto niya maligtas. Huwag po tayo masiyahan na tayo lang yung ligtas. Kailangan bawat tao, hindi mang pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay o kaibigan, ma-share natin ang word ng Lord. Bahala na po ang Panginoon ang magpapalago nun. Yun lang po. Salamat. Amen. Napakahalaga po na kung maging encouragement po ito sa ating lahat. No? Napakahalaga po ng hindi pagsuko. Amen. Paano na lang po kung nung mga nagkakaroon po siya ng thoughts na bitawan ko na ba, Lord? Paano kung talagang binitawan ni Sister Lel, no? Paano po yung natin ngayon na naging house church na po, no? Yung ang Lord talagang kumikilos, kaya wag po tayong bibitiw, maging encouragement po ito sa ating lahat. Ang tanong ko naman po ngayon, since nabanggit po ni Sister Lel na may mga binago po sa mga dinidisciple, tayo naman po, paano tayo binago nito pong mga sa dami po ng mga taong nakausap natin, mga pinagdaanan, paano po tayo binago nito? Bilang leader naman, no, si Sister Nani, paano po tayo binago ng mga pagdi-disciple? Sabi ko nga, kinakailangan makita si Kristo sa akin eh. Kaya ang una mo nang ipababago mo sa Panginoon is yung sarili natin. Kasi ayoko kasing may mga obserbasyon kasi ko sa iba na sabi ko nga, bakit ganon na ang tagal na sa Panginoon, pero yung kanilang buhay ay hindi pwedeng sabihin na nakakilala. So doon ko tinignan ng sarili ko na sabi ko, Lord, ayoko maging ganito. Bilang leader, kinakailangan ako mismo yung kakitaan ng kapakumbabaan. Tsaka makita mismo sa akin si Kristo kasi sayang eh. Sayang yung pagkakataon kung hindi makikita si Kristo sa buhay ko. Sa buhay ng mananampalataya, kinakailangan tayo yung salamin na nagre-reflect yung liwanag ni Kristo sa buhay. Ako yun ang yun yung prinsipyo ko na hindi ako perpektong tao, nagagalit din ako lalo na pag nakikita ko na a-abuse ako. Pero sinisikap ko na bilang nanay, bilang lola, bilang leader, hindi ako magsalita ng sabi nga hindi makakalugod sa Panginoon. Ayun. Kayo po, Sister Josie, paano po kayo binago ng pagdi-disciple? Yun nga po, talagang totoo po yun yung sinabi ni Sister Nani. Kailangan mo talaga, yung tayo talaga, yung mabago, yung puso natin. Kasi di ba ang tinitignan ng Diyos sa atin, hindi yung kung ano ka. Dalas nga sinasabi ko sa pamilya ko yan,
alam ng Panginoon yan eh. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi naalala ko yung share ni Pastora Tess na kahit na sa isang sambahayan, may isang palaging nananalangin at nagpapatuloy sa Panginoon. So, ang point kasi talaga doon na Pastora, doon sa sinabi niyang yun, yung kumbaga huwag tayong bibitiw kahit nag-iisa tayo. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon, lalo sa pananalangin. At kung tayo, lumalapit tayo sa Panginoon ng may pananalangin palagi. At sabi nga, alam mo ba, yung pag-iyak natin sa Diyos, mahalaga sa Panginoon yun. Kapag tayo umiiyak sa Panginoon, para sa pamilya, lalo na kung sa sarili natin. Kasi ako, totoo po yung hindi naman talaga tayo perfecto. Talagang may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero dati ganun lagi ang yung thinking ko, ganun. Pero sabi ko, kailangan pala mawala yun, yung sasabihin natin na, kasi, doon ako mahina di ba? Yung ganun. Hindi. Kasi, katulad yung, alam po yan ng titik ko kasi, ang kahinaan ko talaga para akong tawag dito, isang disciple, si Pedro, madaling magalit, gano'n. Init ang ulo. Kaya sabi ko, pero ngayon talagang sinisikap ko sa biyaya ng Diyos na kahit na yung nadidinig ko, nakakagalit na, nananahimik lang ako. Yung hindi na ako katulad dati na parang pag sinabihan mo gano'n, agad, gano'n. Talagang kasi sabi nga ng Panginoon, di ba, yung makita sa atin kahit sa bahay natin, di ba? Kasi ako dati, yung pag ako nagagat, yung tak. Alam mo yan, yung bilang nanay. Basta wala pa kailam, kahit na sino makadinig niya, basta ako, kung anong gusto ko sabihin, sasabihin ko. Pero ngayon, hindi na. Kaya sabi ko nga, kahit na, alam niyo yung binibigyan ako ng Diyos ng pagpipigil sa sarili ko. At isa yan sa, ng leading ng Holy Spirit sa atin, di po ba? Tanungin ko po kayo para ma-encourage po silang lahat. Bakit po sa tingin nyo worth it ang discipleship? Kahit po mayroong mga sakripisyo, may mga pagsubok, bakit po ito worth it, Brother Ray? Sa akin, unang-una, sa pagdidisipulo, kapag ka nakita kong may pagbabago, lalo na sa ibinabahagi nating salita ng Panginoon, parang lalo pa akong na-encourage, lalo na ako, na magpatuloy. Patuloy. Alam mo, minsan may mga pangyayaring yung dadating ka, sinabi mo ganitong oras, pero minsan wala pa sila. So, nandun yung hirap. Nandun yung talagang pagtsatsaga, pagtitiis. Pero kahit sa ganung pagkataon, na talagang tayo nagpapatuloy, minsan nasasabi, katulad ng mga nasabi ng iba, na parang gusto mo bumitaw. Pero kapag ka nakikita mo na mayroong transformation na nangyayari po doon sa ating mga tinuturuan, kahit isa lang o dalawa na nakikita mo, parang ang kasiyahan, kagalakan, Amen. talagang nararamdaman mo. Fulfilling. Ito yung nagbibigay o nagpupush sa'yo na magpatuloy ka. Amen. Ibibigay talaga ng Panginoon yon para hindi ka, bagamat may mga pagsubok na tayong nararanasan, pero doon sa mga pagsubok na yon, yun din na nagbibigay sa atin para tayo patuloy na gumawa. Yun Amen. Totoo po yan. No? Napaka-fulfilling po talaga ang makita ang pagkilos ng Panginoon. Amen. So ngayon po, dadako naman po tayo sa ating susunod na question. Ito po ay importante para sa ating mga viewers. Sa tingin po ninyo, kung meron pong tinatawag ang Diyos, dahil kayo po, tinawag po kayo ng Lord sa iba-ibang way. Ngayon po, kung sa mga manonood ay meron pong tinatawag ngayon na parang nakakaramdam na sila na, parang gusto ko na mag-disciple pero kinakabahan ako. Bakit po sila dapat mag-yes sa discipleship? Ate Mira? Para sa akin, hindi na dapat tayo magpatumpik-tumpik. Alam mo yung hindi na tayo pwedeng magpakakampante. Kasi sa oras na ito, di ba nakikita na natin mga nangyayari sa bansa, yung kaguluhan, kailangan na nating mag-yes sa Lord. Kasi, kailan pa ba tayo mag-yes, di ba? Kailangan maging ready na tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang D5 leader, kailangan ready na tayo sa mga pagsusubok, sa challenges. Kasi, yung pag-yes natin sa Lord, hindi ito yung matatapos lang sa
church, dapat pati sa labas ng church na i-share natin yung mga natutunan natin sa loob. Si Ate Camille, meron po kayong idadagdag. Bakit po dapat mag-yes sila sa discipleship? Ay, nako, mag-yes na po tayo sa discipleship. No, nakikita niyo naman po, sa akin pa lang, ang pagbabago po sa aking buhay dahil na-disciple po ako. So, yun lamang po na makita po natin ang pagbabago po sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang po financially, emotionally, physically, pero sa lahat po ng aspeto ng buhay, yung pagbabago po talaga na ibinibigay po ng Lord sa atin. So, bakit po tayo ma-discourage na Amen. mag-yes, di ba? So, kailangan po nating tayo po yung maging way ng Panginoon para po mas marami pa pong soul ang ma-harvest po natin dyan. Sige, last but not the least, bakit dapat mag-yes sa discipleship, Rod? And so, bakit nga ba dapat mag-yes sa discipleship? So, ayun nga po, no, yung sa kalagayan po ng mundo natin ngayon is hindi na po siya biro and hindi na tayo dapat na magpa-petiks pa. And syempre, hindi naman tayo nag-yes doon lang sa mga taong inilaan ng Lord na magbigay sa atin ng i-disciple, kundi nag-yes din tayo kay Lord. So, Amen. syempre, hindi na dapat natin tanggihan dahil si Lord na yung nagsabi sa atin yan. So, Amen. Tama po yun. Si Lord na ang nagsabi. So pag si Lord ang nagsasabi, ang tugon natin ay yes and amen. Ayan. So dito po tayo magwakas dahil napag-usapan po natin ang inyo pong mga pagsubok, mga sacrifices, pero magwakas po tayo sa encouragement sa bawat isa na dapat po tayong tumugon sa Panginoon. So salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga stories ninyo at ang mga narinig po nating ito ay hindi lang po basta mga kwento, pero lahat po yan ay testimony ng patuloy pong katapatan ng Lord sa discipleship. So baka ang paanyaya po ng Lord sa atin ay hindi lang to pakinggan, pero maging bahagi tayo mismo at maging parte ng mga kwentong ito. So this is Discipleship Unfiltered. Kita-kita po tayo sa susunod.